Nasa ligtas ng kondisyon ngayon ang 10 Pilipinong crew members ng barkong inatake ng Houthi rebels sa katubigang sakop ng Gulf of Aden. Ayon yan sa Department of Migrant Workers. Ito ang kinumpirma ni Department of Migrant Workers Officer in Charge, Hans Leo Kakdak. Kasunod yan ang kanyang pakikipag-video call sa mga ito na kasalukuyang nanunuluyan ngayon sa isang hotel na para nga magpahinga. Kaugnay nito mga kabombo at ka-Star Nation ay iniulat din na ang naturang opisyal na sa ngayon ay nasa stable na rin na kondisyon. Ito ngang 3 Pinoy seafarers na sugatan ng dahil yan sa pag-atake ng Houthi at kasalukuyan na rin itong nagpapagaling sa mga pagamutan sa naturang lugar. Samantala, bukod dito ay nakipagkita na rin itong senior official ng Department of Migrant Workers dito sa mga pamilya ng 2 Filipino seafarers na nasawi naman sa nasabing insidente. Kasabay nito mga kabombo at ka-Star Nation ay nagpahayag ng buong pusong pakikidalamhati naman ang Department of Migrant Workers para yan sa mga nauli ng pamilya na mga biktima. Gayon din ang pangakong tulong at suporta na ipapabot ng pamahalaan para sa kanila. Alinsunod pa rin yan sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng Department of Migrant Workers sa Department of Foreign Affairs at maging sa iba pang mga embahada at migrant workers officers sa rehiyon para tiyakin ang agarang assistant ng mga Pilipinong tripulanteng biktima ng pag-atake ng militanteng grupo na Houthi. Samantala, nagpahayag ng pakikiramay si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pagkamatay ng 2 Pilipino na naging pag-atake o sa naging pag-atake po yan ng Houthi rebels sa MV True Confidence sa Gulf of Aden. Ang ballistic missile attack ng Houthi rebels na sinusuportahan ng Iran ay nagresulta sa pagkamatay ng 3 miyembro ng crew na kinabibilangan ng 2 Pilipino at ikinasugat din ng 2 pa o 3 pang crew ng ating mga kabayan mismo. Tiniyak naman ng leader ng Kamara na mayroong mahigit 300 members na tutulungan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamilya ng mga nasawi sa at nasugatan ng mga Pilipino sa naturang insidente. Nanawagan din ang leader ng Kamara na masusing investigasyon ng pag-atake at hinamon din ng international community na kondenahin ang pag-atake na ginagawa ng naturang rebeldeng grupo sa mga sibilyan at sasakyang pandagat. Muli namang iginiit ni Speaker Romualdez na ang pangako ng Administrasyong Marcos Jr. na poproteksyonan ang kapakanan at karapatan ng mga Pilipino na magtrabaho at nagkatrabaho sa ibang bansa.